So meron kang ekstrang pera na gusto mong i-invest sa stock market, pero beginner ka pa lang at medyo nakakalito and overwhelming. This video is the ultimate beginner-friendly guide how to invest in stock market this year. I am going to split this video to 5 parts, so feel free to skip around if you want. Ang part 1 natin, why you should start investing. Part 2, what should you invest in. Part 3, how much you should invest. Part 4, different investment accounts. And Part 5, how long you should invest. So mag-start tayo sa basic. Bakit mo kailangan mag-invest? The ultimate reason is to make money work for you so you can make more money. Sabihin natin meron kang extrang $1,000. Ano ang gagawin mo? Pwede mo siyang gastusin, itago sa bahay, or ilagay sa bangko. Pero may isang problema, inflation. Ang inflation loses your money value over time. Ibig sabihin, yung mabibili mo ngayon, baka hindi mo na afford next year. Example nito, in 2024, ang presyo ng kape ay $3. Pero pagdating ng 2025, naging $3.50 na. Same coffee pero mas mahal na. Kung yung pera mo nasa bangko lang at hindi tumutubo, ibig sabihin, mas kaunti na lang ang mabibili mo in the future. Kaya kailangan mong mag-invest para matalo ang inflation and make your money grow. How does your money grow? Paano ba lumalago ang pera mo? Simple lang, sa pamamagitan ng compounding. Sabi nga ni Albert Einstein, compounding is the eighth wonder of the world. Imagine this, meron kang maliit na snowball na pinagulong mo at the top of the hill. As it rolls down, it picks more snow and gets bigger. This is when your money earns interest or dividends. And then, start earning more money over time. Ganyan ang compounding interest. Isang example nito, if bibili ka ng stock na worth $100 and over the year tumubo siya ng 110 and even pays you $2 dividend, instead of taking out yung $2 dividend, is nire-invest mo siya to buy more shares of the same stock. Ngayon sa susunod na taon, hindi lang sa original mong $100 capital i-calculate ang earnings or kita mo, kundi sa 112 na. Kaya mas lalong lumalaki ang pera mo. Ibig sabihin, your money doesn't just grow in the amount you originally invested, but also on the earnings from the previous years. Parang snowball lang. Habang gumugulong, dumarami ang snow at mas lalong lumalaki. Over time, kahit maliit na amount ay posibleng mag-grow significantly dahil sa tubo or gains na naa-add sa iyong investment. The early you start, mas mahaba ang panahon para lumago ang pera mo sa pamamagitan ng compounding kaya mas malaki ang iyong snowball. Ang pag-i-invest ay hindi lang tungkol sa pag-add ng capital mo or pera. It's about growing your money without always adding more. Yan ang power ng compounding. The money you earn also starts earning, just like a snowball, it gets bigger and bigger and bigger. What you should invest in? Ano bang dapat paglalagyan ng pera mo? Kung beginner ka sa investing, natural na maghanap ka ng best performing stocks in the past years at isipin mo, ito ang pinakamagandang bilhin. Pero ito ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin. For example, noong 2015, ang BlackBerry ay isa sa pinakasikat na tech company. Maraming investors ang bumili ng stocks dahil akala nila walang talo. Sikat ito, maraming gumagamit, at maganda ang performance sa stock market. Pero anong nangyari? Hindi sila nakasabay sa pagbago ng technology. At noong dumating ang iPhone at Android, bumagsak ang sales nila. Ang dating malakas na kumpanya, ngayon ay halos wala na sa kompetisyon. Kung nag-invest ka lang sa isang stock tulad nito, malamang nalugi ka na ngayon. Always remember, past performance is no guarantee for future results. Ang isang stock na maganda ang performance ngayon, hindi ibig sabihin in 5 years or 10 years or 20 years, ganun pa rin ang performance nila kasi no one can predict the future and hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kumpanya. Kung beginner ka at ayaw mong malagay sa ganitong sitwasyon, huwag mag-invest sa isang stock. Masyadong risky. Pinakamabilis at pinakasimpleng paraan para makapag-invest ka sa stock market as a beginner is try to look into these index funds. Ano ba ang index funds? Para mas madaling maintindihan, hatiin natin ang index fund sa dalawang salita. Index.
isang listahan o grupo ng stocks na sumusukat sa performance ng isang bahagi ng stock market. Halimbawa, ang S&P 500 Index ay binubuo ng top 500 biggest company sa US, tulad ng Apple, Microsoft, Tesla, and Amazon. Fund, isang investment vehicle kung saan pinagsama-sama ang pera ng maraming investors para bumili ng iba't ibang stocks sa loob ng isang index. Kapag bumili ka ng index fund, hindi ka lang bumibili ng isang company or stock. You are buying a basket of stocks na sumusunod sa isang particular na index. Ang example dito sa Canada, VFV or ZSP that tracks the S&P 500 Index in Canada. Ang perang ini-invest mo ay automatic na hinahati sa iba't ibang company sa loob ng index. Halimbawa, kung ang Apple ay may 7% allocation sa S&P 500, 7% ng pera mo ay napupunta sa Apple stock. At ang iba ay napupunta sa iba't ibang company sa loob ng index. Paano ito nagre-rebalance? Ang index fund ay self-rebalancing. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magmano-manong mag-buy and sell ng stocks para i-adjust ang holdings dahil meron ng fund manager na naka-assign sa index. Kung may ni-remove sila na company sa index at may bago na namang pinasok, automatic mag-a-adjust ang index fund para sundan ang pagbabago. Set it and forget it. Ang pinakamagandang part sa index fund, hindi mo na kailangan bantayan araw-araw. No need to pick stocks, tataas ba or babagsak, low maintenance fee. Hindi mo na kailangan mag-rebalance dahil ginagawa na ito ng index fund mismo. Long-term growth, ang S&P 500 halimbawa ay may history na tumataas over time. Kaya the longer you invest, the more your money grows. When is the best time to start investing? Ngayon na alam mo na kung ano ang mga dapat mong i-invest, ang tanong naman, kailan ka ba dapat magsisimula? Simple lang, as soon as possible. Sabi nga nila, the best time to invest was yesterday, the second best time is today. Dahil the earlier you start, the more time your money has to grow. Pero bago ka tumalon agad sa investing, may dalawang bagay ka na dapat mong unahin. Number 1, pay off high-interest debt first. Bayaran mo muna ang mga matataas na utang. Kung meron kang credit card debt or ibang klaseng mga utang na merong interest 15 to 20%, mas mainam na bayaran mo muna ito bago mag-invest. Dahil kahit ang stock market ay nagbibigay ng average return of 10% per year, kung may utang ka naman na 20% ang interest like credit card, mas mabilis itong kumakain sa pera mo. Example, may 1,000 ka na credit card na may 20% interest per year. Kung hindi mo ito mababayaran, magiging 1,200 ang utang mo next year. Kahit mag-invest ka sa stock market na may average na 10%, mas malaki pa rin ang nalulugi mo sa interest ng utang mo. Ang solusyon, unahin bayarin ang high interest debt bago magsimula mag-invest. Number 2, build an emergency fund. Bago mag-invest, siguraduhin mo rin na meron kang at least 3 to 6 months worth of expenses sa isang high interest savings account or HISA o sa isang madaling account na easy to access just in case na kailangan mo ang pera. Ang purpose kasi ng emergency fund is baka mawalan ka ng trabaho or may emergency, example like medical bills, nasirang kotse, hindi mo na kailangan galawin ang investment mo sa maling panahon. Mag-ipon muna ng emergency fund to protect your investment para hindi mo magastos. The power of starting early. Bakit mo kailangan magsimula ngayon? Kapag natapos mo ang step 1, bayaran ang utang, at step 2, emergency fund, wala ka ng dahilan para hindi mag-invest. Ito yung mga different example by age if nag-start kang mag-invest sa stock market. Sabihin natin meron kang extra $500 per month na ini-invest sa stock market with the average return of 10%. If you start at age 25, tapos meron kang 30 years na time horizon, 986,000 or almost 1 million. If you start at age 35 with a 20 years time horizon, it's around 343,000. And if you start at age 45 with a 10 years time horizon, magiging 95,000 lang. Makikita mo, the earlier you start, the bigger your money can grow dahil sa compounding interest. So, kailan ang pinakamagandang oras para mag-invest?
The day you were born and today na nakita mo tong video na to. How much you should invest or magkano ba dapat mong i-invest? Simple lang ang sagot. Depende pa din sa iyo. Hindi mo kailangan maging mayaman para makapagsimula mag-invest. Kahit 50 or 100 per month ang kaya mong i-invest, mas mahalaga magsimula ka kaysa maghintay ng perfect timing. Start small, grow big. Madalas iniisip ng mga beginners na kailangan nila ng malaking pera para makapag-invest. Pero sa totoo lang, kahit maliit na halaga, basta consistent ka lang, lalaki ito over time. Ito yung mga different investment account na pwede mong i-maximize as a Canadian. TFSA or Tax-Free Savings Account, RRSP or Registered Retirement Savings Plan, FHSA, First Home Savings Account, and RESP, Registered Education Savings Plan. How long you should invest? Gaano ba katagal ka dapat mag-invest? Investing is a marathon, not a sprint. Hindi ito sugal kung saan gusto mong yumaman agad sa loob ng ilang buwan. Ang tunay na profits ay nangyayari kapag hinayaan mong lumago ang pera mo sa mahabang panahon. At least 5 or 10 years ang ideal time frame para makita mo yung totoong power of investing. Kung plano mo namang gamitin ang pera mo sa loob ng 5 years or below, huwag mong ilagay sa stock market. Market crashes happen. And ang average nito is 3 to 5 years para makarecover. Di mo hawak ang market timing. Baka down ang investment mo sa oras na kailangan mo ito. Ang average market crash sa kasaysayan ng stock market ay bumabagsak ng 30 to 50%. Ang example noong 2008 financial crisis, bumagsak ang S&P 500 ng 57% bago nakabawi. Noong 2020 naman, COVID crash, bumagsak ang market ng 34% sa loob lang ng isang buwan. Kung kailangan mo ang pera mo sa loob ng 1 to 3 years at sakto ang market crash, magriresulta ito ng malaking lugi. In short-term period, 1 to 5 years, ilagay sa mga safer investment like high-interest savings account or bonds. Sa long-term time horizon naman, 5 years up, stock market at index fund para mas mataas ang growth potential. Huwag mo nang hintayin pa na maging ready ka. As much as possible, you start investing now. Now that you understand how long you should invest, here's the reality. The longer you wait, the more money you are losing. The best investors are not the ones who time the market, but the ones who stay in the market. Start ka na today. Start investing and let the time and compounding do the work for you. If you have any questions, comment below. Magre-reply ako sa mga comments. Please like, subscribe, and hit that notification bell para hindi mo ma-miss ang next video ko. Kita-kits po sa next video. See ya!